Malaking update sa April 2026. Kung hinihintay mo ang bayad mula SSS, GSIS or DSWD, panoorin mo ito hanggang dulo dahil ibabahagi ko ang eksaktong petsa kung kailan ka mababayaran at mga importanteng tips para siguradong makuha mo ang pera mo. Ang channel na ito ay para lang sa atin para sa lahat ng gustong laging updated sa pension at payment sa Pilipinas. Kaya mag-subscribe na para hindi ka mahuli sa mga bagong updates. Mga kababayan, kung nanonood kayo ng video na ito ngayon, malamang isa kayo sa milyon-milyong Pilipino na patiently na naghihintay ng isang bagay. Ang inyong pera at hindi lang basta pera yan. Para sa marami sa atin, yan ang pambayad ng kuryente, panggamot ng magulang, pangkain ng pamilya, at minsan yan na lang ang nag-iisang bagay na pinagkakatiwalaan ng ating mga lolo at lola bawat buwan. Kaya ngayon, pag-usapan natin ng masinsinan ang pinakabagong update para sa April 2026, ang pinaka-aabangan na release dates ng SSS, GSIS at DSWD payments. Huwag kayong aalis sa video na ito dahil maraming detalye na kailangan ninyong malaman bago matapos ang buwan. Una sa lahat, hayaan ninyong iset natin ang eksena. Ang April 2026 ay malapit na at maraming retirado ang gustong malaman kung kailan darating ang kanilang SS at GS pensions. KELTRAC at ito ay hindi lang simpleng usapin ng schedule. Ito ay usapin ng pagpaplano ng buhay. Kapag alam mo kung kailan darating ang pera mo, mas madali kang mag-budget, mas maayos ang iyong buhay, at mas maiwas ang stress na kasama ng hindi pag-alam. Yan ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang naghahanap ng ganitong impormasyon at yan din ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon para pag-usapan nito ng buong linaw. Ngayon, simulan natin sa SSS, ang Social Security System, ang pangunahing shield ng mga pribadong manggagawa ng Pilipinas. Ang SS Pension ay para sa mga private sector workers, self-employed at voluntary contributors. Para makakuha ng retirement pension, kailangan ng miyembro ng kahit 120 monthly contributions at dapat natutugunan ng edad o iba pang mga kinakailangan. Kitrack. Ngayon, kung ikaw ay isa sa mga milyon-milyong miyembro ng SSS at kasalukuyang tumatanggap ng iyong monthly pension, narito ang magandang balita para sa unaayong April. Ang April 2026 SSS pension payouts ay mayroon pang dagdag na suporta para sa mga retirado na tumutulong sa kanila na pangasiwaan ang kanilang buwanang gawain. www.rajdan. Iyan. Ang sistema ng SSS ay gumagawa ng batch releases based sa account numbers at ito ay isang maingat na proseso na dinisenyo para mapanatiling maayos at ligtas ang distribusyon ng pera. Importante rin na malaman ninyo na hindi lang basta buwan ng pensyon ang pinag-uusapan natin dito. Sa ilalim ng Multi-Year Pension Reform Program, ang Pebrero 2026 ay natatanda ng panahon kung saan ang 10% na pagtaas para sa retirement at disability at 5% para sa mga survivor ay magiging ganap na nakikita sa buwan ng bank credits. Ito ay bahagi ng isang 3 taong plano na magpapataas ng kabuuang benepisyo ng hanggang 33% bago mag-2027. YKN. Ibig sabihin nito, kung ikaw ay isang SSS pensioner, ang perang natatanggap mo ngayong April ay mas malaki na kaysa nung nakaraang mga taon. Ang pagtaas na ito ay hindi kailangang i-apply ng hiwalay. Ang 2026 na pagtaas ay automatikong idinaragdag sa buwan ng disbursements ng mga kwalipikadong pensioner. Maaari mong suriin ang iyong na-update na halaga sa pamamagitan ng MySS Card o mobile app. YKNM. At narito ang isa pang mahalagang detalye na kailangan ninyong malaman tungkol sa SSS ngayong buwan. Maaaring mag-request ang SSS ng mga life certificates o na-update na bank details para mapanatiling walang putol ang inyong pension, lalo na kung nakatira kayo sa ibang bansa o luma na ang inyong account information.
I-double check na ang inyong DME o payment account na may tamang detalye para walang pagkaantala. KelTrack ito ay isang simpleng hakbang na maaaring magsagot ng maraming headache sa hinaharap. Ang ilang segundong pag-check ng inyong account details ay maaaring magligtas sa inyo ng linggong paghihintay sa isang payment na hindi dumating dahil sa maling impormasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang GSIS, ang Government Service Insurance System, ang proteksyon ng mga government employees ng ating bansa. Kung ikaw ay isang retired government worker o isang survivor ng isang GSIS member, ito ay para sa iyo. May mahalagang update tungkol sa timing ng pension payment. Ang GSIS ay karaniwang nagpapadala ng pension money sa simula ng buwan. Karaniwang sa paligid ng ikait. Kung ang petsang ito ay nahuhulog sa holiday o weekend, maaaring dumating ang payment ng kaunting maaga o bahagyang late. KelTrack. Ang fixed na schedule na ito ay isang malaking tulong para sa mga pensioner dahil nagbibigay ito ng predictability. Alam mo kung kailan hahanap ng pera sa iyong account at hindi ka mapagulat. Pero ang pinaka-exciting na balita para sa mga GSIAS pensioner ay tungkol sa mga bagong patakaran na nagbibigay ng mas malaking kalinga sa mga pamilya. Sa nakaraang mga taon, ang mga balo at biudo ay kadalasang nakakakuha ng mas kaunti kaysa sa pinapayagan ng batas dahil ang GSIA ay naglagay ng cap sa survivor's pension. Noong 2025, ang cap na ito ay tinanggal na. Ngayon, ang mga surviving spouses ay maaaring makakuha ng buong 50% ng pensyon na karapat-dapat sa kanila nang walang anumang mga paghihigpit. Selva Institute. Ito ay isang malaking tagumpay para sa mga pamilyang naghihintay ng matagal para sa hustisya na ito. Kung ikaw ay isang surviving spouse na niyang GASI member, ang April 2026 na payment mo ay dapat na sumasalamin sa buong halaga ng benepisyo na karapat-dapat sa'yo. Walang mas mababa, walang limitasyon. At para sa mga nagtatanong kung may pagbabago pa sa GSIS ngayong taon, mayroon pa. Ang GSES ay nagpapatupad din ng pagtatanggal ng survivorship pension limit. Dati kung ang surviving spouse ay isang government employee din o kumikita ng isang tiyak na halaga, ang kanilang benepisyo ay may cap. Ngayon, maaari nang makatanggap ng buong 50% survivorship pension ang mga balo at biyudo nang walang mga nakapigiling income ceilings. Why KNM? Isa pa. Ang batas na iyon ay nagbibigay ng higit pa sa 100,000 na regalo para sa mga sumapit sa 100 taong gulang. Ang mga bagong provision sa 2026 ay kinabibilangan ng cash gifts para sa mga milestone na edad. Ang mga senior na sumapit sa 80, 85, 90 at 95 ay kwalipikado na para sa isang beses na cash incentive karaniwang pahad 10,000 para tumulong sa mga gasto sa pangangalagang pangkalusugan. Why KNM? Ang mga detalyong ito ay madalas na hindi napapansin ng mga tao kaya importante na ikalat ang impormasyong ito. Ngayon, pag-usapan natin ang GSIS Annual Pensioners Information Revalidation o ang APR. Dahil ito ay isa sa mga pinaka-critical na hakbang na dapat gawin ng bawat GSIS pensioner. Para sa mga GSIS pensioner, ang pagkumpleto ng Annual Pensioners Information Revalidation ay isang pangangailangan. Kung hindi mo matutugunan ang deadline, ang iyong buwan ng pensyon ay maaaring maantala o mapigilan hanggang sa matapos mo. ITOC, hindi ito isang option. Ito ay isang kondisyon ng patuloy na pagtanggap ng iyong pensyon. Kung hindi mo pa nagagawa ang iyong APR para sa taong ito, gawin mo ito ngayon mismo. Huwag maghintay hanggang sa mawalan ka na ng payment bago ka kumilos. Ang GSIS Touch app ay available para gawin ito online kaya walang dahilan para maabutan ng deadline. Lumipat tayo ngayon sa ikatlong haligi ng ating pag-uusap na yon. Ang DSWD, ang Department of Social Welfare and Development, at ang dalawang pangunahing programa nito na nagbibigay ng malaking tulong sa pinakamahinang sektor ng ating lipunan. Una,
ang Social Pension Program para sa mga indigent senior citizens. Ang mga indigent senior citizens na may edad 60 pataas ay patuloy na tumatanggap ng buwan ng social pension na PAT 1,000 sa ilalim ng SEN ng DSWD. Ang benepisyo na dinoblo mula sa pa 500 sa ilalim ng mas maagang mga batas ay para sa mga lolo at lola na mahina, may sakit at walang regular na kita o pensyon mula sa ibang mga ahensya ng gobyerno. Gulf News. Ito ay para sa mga pinakamahina, pinakangailangan na miyembro ng ating lipunan. Ang ating mga lolo at lola na hindi nakaroon ng pagkakataon na mag-SS o GSIS na ngayon ay umaasa sa suportang ito para mabuhay ng may dignidad. Ang paraan ng pagbabayad para sa DSWD SOCPEN ay naiiba sa SSS at GSIS. Ang DSWD ay nakikipagtulungan sa mga LGU para sa eksaktong anunsyo ng venue. Kadalasang sa pamamagitan ng mga barangay hall or mobile payouts. Maaaring magkaroon ng mga pagkaantala mula sa validation backlogs, ngunit ang prioridad ay napupunta sa mga malalayong lugar. Ang mga benepisyaryo ay nangongolekta sa pamamagitan ng personal na pagpunta o mga proxy na may pondo na magagamit para sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng gamot at pagkain. Ben Nelms. Ang sistema ng DSWD ay mas community-based kaysa sa SSS at GSIS. Kaya ang eksaktong petsa ng payout sa inyong lugar ay depende sa inyong lokal na gobyerno at DSWD Field Office. Ang pinakamabuting gawin ay makipag-ugnayan sa inyong barangay o sa pinakamalapit na DSWD office para malaman ang eksaktong schedule sa inyong lugar. Napakahalaga rin na malaman ninyo ang tungkol sa PORP-P, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, ang Conditional Cash Transfer Program ng DSWD para sa mga mahirap na pamilya. Ang 4P March-April 2026 payout ay kinabibilangan ng P750 Health Grant at P300 hanggang P700 Education Grant para sa mga kwalipikadong kabahayan sa buong Pilipinas. Betty Harmony. Kung ikaw ay isang 4Ps beneficiary, ang April ay isa sa mga pinakamahalagang buwan ng payout na kailangan mong bantayan. Ang payout ay karaniwang inilalabas sa mga stagger na schedule sa loob ng Marso at April 2026. Depende sa rehiyon at payment channel. Betty Harmony. Ibig sabihin nito, hindi lahat ay matatanggap ang pera sa parehong araw. Ang ilan ay maagang makuha, ang ilan ay sa kalagitnaan, at ang ilan ay sa hulihan ng buwan. Huwag magpanik kung hindi pa dumating ang pera mo sa unang araw ng April. Mag-check sa iyong DSWD link o barangay para malaman ang eksaktong petsa para sa inyong area. Para sa mga 4Ps beneficiary, mahalaga ring malaman ang mga kondisyon na kailangan ninyong matunan para makuha ang buong halaga ng inyong grant. Para matanggap ang 4Ps Education Grant Payout, ang mga bata ay dapat mapanatili ang isang class attendance rate ng hindi bababa sa 85%. Ang kabiguan na matugunan ang attendance requirements ay maaaring magresulta sa bawas o pigil na grants. Betty Harmony. Kaya bilhin mo ang mga pangailangan ng bata mo sa school. Siguraduhin na pumapasok sila at huwag kalimutang pumasok sa family development sessions na kinakailangan ng programa. Bawat kondisyon na matutugunan mo ay isang kondisyon na nagpapanatili ng pera sa iyong pamilya. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas na nagiging sanhi ng pagkalito at stress para sa mga benepisyaro. Ang mga dahilan kung bakit maaaring maantala ang inyong payment, ito ay napakahalaga, kaya pakinggan ninyo ng maigi. Kung may mga holiday o bank holidays, ang inyong pension ay maaaring makredit ng 1 o 2 araw ng mas maaga o mas late. Ang SS at GSIS ay nakikipagtulungan sa mga bangko para mailabas ang mga pondo sa oras. Ngunit ang mga weekend or espesyal na holiday ay maaaring bahagyang magbago ng processing. K-Track para sa April 2026. May ilang holiday na dapat ninyong isaalang-alang.
Ang Holy Week na kilala rin bilang Semana Santa ay kadalasang nahuhulog sa loob ng Abril at ang mga araw na ito ng holiday ay maaaring makaapekto sa bank processing. Kaya kung ang inyong expected payout date ay nahuhulog sa paligid ng Holy Week, maaaring dumating ang pera mo ng mas maaga o bahagyang mas late kaysa sa dati. Bukod pa rito, may mga personal na salik na maaaring magantala ng inyong payment. Kung ang inyong bank account ay hindi updated, kung nag-expire na ang inyong ID na ginagamit para sa verification, o kung may missing documents sa inyong record, lahat ng ito ay potential na source ng pag-aantala. Ang SSS ay gumagamit ng MySS card na gumagana bilang parehong ID at pension account. Nakakatulong ito sa mga senior na mas mabilis na makatanggap ng kanilang mga bayad at maiiwasan ang matagal na pagkaantala. Kung wala ka pang may SSS card, ito ay isang investment na sulit gawin. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at humingi ng impormasyon kung paano makakuha ng iyong card. Maaari itong mapabilis ang iyong future payments at mabawasan ang hassle ng manual na pag-collect. Para sa mga nakikinig na nagtatanong kung sila ba ay kwalipikado para sa mga benepisyong ito, hayaan ninyong isimplify ko ito para sa inyo. Ang SSS pension ay para sa mga private sector workers, self-employed at voluntary contributors. Para makakuha ng retirement pension, ang miyembro ay karaniwang nangangailangan ng kahit 120 monthly contributions at dapat natutugunan ng edad o iba pang mga kinakailangan. Ang GSIS pension naman ay para sa mga government employees at kanilang mga kwalipikadong miyembro ng pamilya. Nagbibigay ito ng buwanang pension para sa mga retirado at survivors, KTRCK. Ang mga SSS at GSIS ay ang mga pangunahing social insurance programs ng Pilipinas. And kung nag-ambag ka sa alinman sa mga ito sa buong karera mo, may karapatan kang sa mga benepisyong ito. Ito ay hindi charity. Ito ay pera na kinikita mo sa mahabang panahon ng serbisyo at kontribusyon. Para sa mga seniors na walang SSS o GSIS coverage, huwag mawalan ng pag-asa. Ang mga indigent senior citizens na may edad 6 niya pataas na mahina, may sakit at walang regular na kita o pensyon, ay maaaring maging kwalipikado para sa DSWD Social Pension Program. Ayon sa lokal na media, mahigit 4 milyong senior citizens ang nakatanggap ng social pension payouts bago matapos ang 2025 Gulf News. Kung sa tingin ninyo ay kwalipikado kayo o ang inyong kamag-anak para sa program nito, huwag mahiyang lumapit sa inyong barangay o pinakamalapit na DSWD office. Ang proseso ng pag-apply ay accessible at ang mga opisyales ng barangay ay karaniwang tumutulong sa pag-navigate nito. Mayroon ding ilang exciting na legislative developments na dapat malaman ng lahat. Isang bill na inaaprubahan ng isang House panel ay naglalayong magbigay ng buwan ng pensyon na hindi bababa sa PHU sa atin sa lahat ng senior citizens. Hindi lang ang mga indigent kabilang ang mga SSS, GSIS pensioner kahit na maaari silang mag-opt out. Gulf News. Kung magiging batas ito ay magiging isang revolusyonaryong pagbabago para sa lahat ng senior citizens ng bansa. Hindi lang ang mga mahirap, kasalukuyan pa itong nasa proseso ng legislative approval. Kaya bantayan ninyo ang mga balita para sa mga update sa pag-unlad ng bill na ito. Ngayon, bago tayo magtapos, nais kong ibigay sa inyo ang pinakamahalaga at pinaka-practical na mga hakbang na dapat ninyong gawin ngayon mismo bago dumating ang April. Una, i-verify ang inyong bank account details sa SSS o GSIS. Isang simpleng tawag o link check na maaaring madligtas sa inyo ng mahabang pagkaantala. Pangalawa, para sa mga GSIS pensioner, siguraduhin na natapos na ninyo ang inyong APER para sa taong ito. Ito ay hindi negotiable. Kung hindi ito magagawa, ang inyong pension ay maaaring mapigil. Pangatlo, para sa mga 4-piece beneficiary, i-monitor ang inyong compliance sa lahat ng kondisyon, attendance ng mga bata,
health checkups at family development sessions. At pang-apat, mag-download o mag-access ng official apps tulad ng MySS app o GCS Touch app para matrack ang inyong payment status sa real-time kahit saan kayo naroroon. Hinihikayat ng SSS ang lahat ng pensioner na panatilihing updated ang kanilang mga record kabilang ang mga mobile number at impormasyon sa bangko para maiwasan ang mga error sa pagbabayad. Ang April 2026 payout ay bahagi ng pangmatagalang pagsisikap na gawing predictable, ligtas at maginhawa ang suporta sa pagre-retiro para sa bawat senior sa buong Pilipinas. rahonimail.in at ito ang mensahe na nais naming iuwi ninyo ngayon. Ang mga payment na ito ay hindi lang mga numero sa isang papel. Ito ang representasyon ng dekada ng inyong pagsisikap, ng inyong serbisyo sa bansa, ng inyong mga taon ng kontribusyon. Karapat-dapat kayo dito at may karapatan kayong malaman kung kailan at paano ito darating. Para sa lahat ng aming mga manonood, mga lolo at lola, mga magulang, mga anak at apo na nagbabantay sa kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay, maraming salamat sa inyong oras at tiwala. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kakilala, lalo na sa mga elderly members ng inyong pamilya na maaring hindi palaging online at maaring hindi nakakaalam ng mga pinakabagong update na ito. Ang impormasyon ay kapangyarihan at sa pagbabahagi nito, nagiging bahagi kayo ng mas malaking kilusan ng pagtulong sa isa't isa. Mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa ibaba kung may mga katanungan kayo. Nandito kami para sagutin ang bawat isa. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at nawa ay mapabilis ang inyong payment ngayong April 2026.